kapayapaan. Kay buti ng Ama, sa tuwin ay kay dakila niya. Ang kapangyarihan niya ay walang maliw, walang katapusan, walang kamatayan. Halina kayo, mga minamahal ko, bagabag ng puso nyo'y ilagak sa Kanya. Timbagang lunukin nyo ang tamis na dulot niya upang manamnam nyo kung sino siyang naghahandog sa inyo. Ano man ang pinagdaraanan, siya ang tunay na kaulagpusan. Tatak at tagumpay sa Kanya magmumulaya. Tatak ng buhay, tagumpay ng buhay, tunay na siya lamang. Kaya't halina kayo, kayo ay magnilay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Iba't ibang katuruan ang naibabahagi sa lupa ng bawat anak ng Ama na may talino kapwa. Subalit ang kanyang katuruan, kung ito ang pag-aaralan, tunay na susundin at matutupad lamang, sino nga kaya ang nilalang na malulugmok kanyang buhay? Mga paalala, pagpapagunita, mga babala, kanyang ibinaba. Lahat ng bagay na marapat sa tao bilang kanyang mga anak na minamahal ay kanyang nilikha. Walang masusumbat sa kanyang siya'y may pagkukulang at siya'y may kamalian, dili kaya'y kasalanan. Ni isang nilalang walang makapanunumpa sa kanyang, ba't mo ito ginawa sa akin, sinusumpa kita. Sapagkat sa Kanya ang lahat ng kabutihan. Walang taong makapagsasabing siyang bumuhay sa kapwa niya, lalong walang makapagsasabing pinagaling kita. Sapagkat walang taong magaling at magpapagaling, maliban ang kagalingang nagmumula ay sa Diyos na bumuhay. Ni minsan hindi rin masasabi ng tao, itatawid kita sa kalbaryo mo. Isasadyad kita sa pasakit mo, sapagkat walang makapagtatawid sa kalbaryo ng buhay ng kahit na sino at sa kanyang pasakit na dinaranas sa buhay, maliban ang Ama, na may karapatang gawin niya ang lahat na ang kanyang mga anak na alipin sa anumang pagkakaalipin ay kanyang mapalaya. Kung sa kanya ay kikilala, tatanggap at susunod bilang mga anak niya. Ano nga ang kulang sa kanyang katuruan? Ano nga ang kulang sa kanyang mga bahagi? Kung sa katauhan man ay may kulang sa buhay nila, hindi ito dahilan para magsabing nanghina ang pananalig ko dahil sa kulang ko. Kung sa bahagi ng buhay niya'y nakadama siyang may Diyos Ama, habang humihinga siya'y makapagsasabing ikaw ang ligaya ko, Ama. Subalit, hindi lahat ng tao na nananaliksik ng kabanalan nakatutupad sa kabutihan. Hindi lahat ng nag-aaral ng kabutihan ay nagagawa sa katauhan niyang taglay. Lalong hindi niya masasabi kung wala siyang kaisipan at bibig na taglay, ano man ang kanyang natutunan at pinag-aralan.
Subalit kung magkamisan ang talino pang taglay na pinag-aralan sa banal na aral, siya pang nagdudulot ng kamalian. Sapagkat nililis siya ang kaukulang kalooban ng Ama, hindi siyang naghari kundi ang kalooban nila. Mapapalad ang di binabakli, hinahambing sa isang kahoy ang salita ng Ama, kundi diretso nilang tinatanggap, sinasabuhay na ganap. Mapapalad ang mga nilalang na anak ng Ama na ang kanyang mga banal na salita'y hindi nililisya, kundi ito'y tuwirang tinutupad sapagkat ito'y tama. Magalak nga at magpunyagi ang mga totoo at tapat sa Kanya, sapagkat kung papaano ang tubig ay napapababaw niya at napapalalim sa isang sisidlan tulad ng ilog at sapa, kaya niyang palalimin ang pananalig ng taong matapat sa Kanya at kaya niyang pababawin ang Kanyang kagalakan. Kaya't ang sino mang sa Kanya'y totoo tapat, makikilala siyang ganap. At ang sino mang sa Kanya'y tumatanggap, tuwiran niyang makikita ang Kanyang liwanag. Subalit paano nga ito mararamdaman ng lahat? Hindi naman lahat ay sa Kanya'y kumikilalang ganap. Marami ang kumikilala sa kapwa-tao nila, ngunit ang bumuhay sa kanila'y di nila kinikilala. Kinikilala ang uri ng pagkatao ng kapwa niya, ngunit ang sarili nila'y di kinikilala. Nasusuri ang gawa ng kapwa-tao nila, subalit ang gawa nila'y hindi masuri. O mga mahal ko, paano magkakaisang totoong espiritu at ang tao sa mundo? Kaya't maliban na nga lamang ang damdamin ng tao at ang espiritong ibinaba ng Ama ay magkaisa kapwa sila. Yaon na nga ang simulang ang mula sa Ama'y tinanggap ng mga anak niya, kaya nagkaisa ang bawat isa sa kanila. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Sa nakaaabot at nakakaunawa, mababaw lamang ang aking winika. Subalit sa taong walang pangunawa, ni gabahid sa kanyang diwa, walang natira, walang na itataksya. Sapagkat hindi kayang limiin at tantuin, subalit hindi na yaon mahalaga mga mahal ko, kundi ang layon ko sa bawat araw, may masidlan ako't tumubo ang binhi ko sa taong tumanggap at nagpakatotoo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat maliwanag na magaganap. Hindi lahat ay makatatanggap, hindi lahat ay makatutupad, hindi lahat ay paroroon sa tahanang pinaghanda upang dooy tahanan ng bawat nilikhang sama ay tatatakan at paparoon na tuwiran. Kaya nga't huwag na kayong magtaka, mga minamahal ko, kung ang kapwa nyo nakikita nyo ba't di nagbabago. Kung kayo naman ang nagbago, ay magpakatotoo na kayo. Huwag nyong pilitin ang sarili nyong damhin kung ang hindi nyo makayang damhin, kundi humingi kayo ng pandama sa Ama nang maramdaman nyo kung sino siya. Huwag din ninyong pilitin ang isip nyo sa hindi ninyo mahagap at maagihap. Ano baga ang ibig kong ituran? Maapuhap sa inyong diwa, sapagkat agihap man sa inyong bibig kung di nyo nakikita, manghahapdi lamang, wala kayong magawa. Subalit kung ito ay ipakikita nyo sa may manggagamot na totoo at makagagamot sa agihap nyo, gagamutin niya. Yaw ng patuto, lahat may paraan dito sa mundo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may pandama ay nakaramdam siya. Anong nakaramdam siya? Dinama ang pag-ibig ng Ama, nakilalang buhay siya. Subalit, paano kung sa oras na ito, dinadaman nyo, di nyo madama, sapagkat ang nararamdaman ninyo
ang sariling damdamin nyo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, sumisilay ang liwanag, walang makapagsasambit na nilalang, ako ang nagbigay niyan. Nagbubukang liwayway, walang magsasambit, ginawa ko iyan. Napapakita ang langit sa matang may pantitig at maliwanag, subalit di niya masasabing, ako lumikha niyan. Makahahawak ang kamay ng tao kung anong magagawa niyang hawakan, ngunit di niya masasabing, ako ang bumuhay sa aking kamay. Sa makatwid, lahat ng imposible ay hindi gawa ng tao, kaya't kung nagtitiwala kayo sa imposible tao, kakamting nyo para sa buhay nyo ang napaka-imposible naging posibleng maganap sa buhay nyo. Tulad ng karamdaman nyong pinamimighati nyo, pinaghihirap ng kalooban nyo, pinagkakasakitan ng isipan nyo, tulad ng mga salaping hirap na hirap sa damdamin nyo, kung paano kayo'y magkakaroon nito, tulad ng kapwa nyong napakahirap pakitunguhan, na hindi nyo mabatid kung paano ang gagawin. Ano nga ang hirap kung ang Ama ang sa inyo'y magtuturong totoo. Subalit di nyo makikita at masasabing, halika nga Ama, tulungan mo ko. Ni hindi nyo masasabing, halika Ama, dito ka. Solo lamang kita. Sapagkat ang Ama nyong tinatawagan ay hindi katulad ng tao na masasabi mong dumito ka, dumuon ka, dumiyan ka. Matuturuan mo. Ikaw ang tuturuan niya. Kung nasa mo'y tumanggap ka, kung ayaw mo'y bahala ka. Sapagkat ang Ama mo ay hindi tao, kaya't huwag mo siyang itulad sa iyo. Ikaw ang sumunod, huwag ikaw ang magmatigas, kundi sambitin mo, Ama, suko ako sa iyo. O tao, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sulong tao, hinahamon ko kayo. Sinambit ko'y wari-wariin nyo. At kung ito'y kayang bigkasin nyo, sasabihin ko sa inyo, kay galing mo't kay talino, sa larangan ng kabanalan ko. Kaya pupurihin kita. Pasasalamatan pa. Patuloy mong gawin ito sa kapwa mo at ipakita mong totoo ang puso mo. Subalit, kung hindi nga ninyo ganang nasambit at di nyo nabatid, ngayon pinaabot ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Dito nasusukat ang malaking pagkakaiba ng pinag-aralan sa lupa at ang Ama ang nagbaba. Dito ngayon matatanto ng nakikipagtotoo at nadarama ang espiritu ng Amang bumuhay sa kanya. Mawiwika niya sa sarili niya, ba't magmamatigas ako? Samantalang ang buhay ko'y hawak ng Ama ko. Kaya't susunod ako, yamang ako'y anak niya. Tatalima ako sa mabuti, kasamaan ko'y tatalikdan ko. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Nagsusumamo kayo, nagmamakaawa kayo. Sa sakit nyo'y magsigaling at kayo ay pagbigyan. Ngunit paano nyo mararamdaman ang pagsusumamo ng Ama sa buhay nyo? At paano nyo maririnig ang winiwika niyang, anak ko, marunong ding mapagal ako sa iyo. Kinasasawaan ko rin ang di mabuting gawa mo. Ngunit binabata kita, baka magbago ka pa, upang di masayang ang kaloob kong buhay sa iyo. O tao, ganang pagkatao'y wiwikain baga ito? Paano niya napag-aralan at ngayon sambitin sa inyo? Ngayon magtanto kayo kung paano lumuluwal ako at ginagamit ko'y kapwa niyo tao. Ang may pandinig muli nakarinig, ang may pagninilay ay nakapagtanto, at ang niyang tinatawag at tay na sinambit sa tuwin ay di mo makikilala ang totoong magulang mo. Nek karameneyahanam,
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Saan man dako makaabot, makarating ang wika ko, hindi ko ito'y tatatwa, ilaladlad ko pang ganap sa ibabaw ng lupa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subalit ang wiwikain kong bibitawan sa inyo, kapwa nyo taong nagsambit nito'y walang kabatiran sa tinuran ko. Kaya't kung tatanungin nyo siya, ako ang tanungin nyo. Ngunit dahil gamit ko siya, siyang tutugong bibig sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Ito ang dahilan kung bakit may ganito. Upang maipadama sa inyong wagas na pag-ibig ko sa mga kaparaanang tinutupad ko sa mundo na di kaparaanang katulad ninyo. Dito ko napapasimula ang aking mabuting gawa sa taong tumatanggap na mabuti pawa. Subalit anuman ang idulot kong kabutihan, kung ang kanyang isip at diwa ay masama, walang pusong tatanggap sa mabuti kong handog dito sa lupa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, yamang naituran mo ang bahaging sinambit mo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong espiritu ang ibinahagi sa kanila. Ang may pandinig, tuwiran ngang nakarinig. Ang may pandamay, tuwiran ngang nakadama. At kilala mo sila, yamang mga anak mo. Bagamat nalis siya ang kanilang kaisipan sa iyo, ang matuwid na landas mo'y patuloy na inaalay mo. Ang kumilalay katak, tamuhin nila ang marapat mula sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang kayo'y naririto, puso ninyo'y tigibin ng tuwirang pagmamahal at ganap na pag-asa. Upang anuman ang nakita, sa isip ay maging mabuti siya, huwag maging masama pa, lalong nadungisan nagkasala. Taong aking mga mahal, kayo'y ganap na magnilay. Sa aking mga tinuturan, ganap niyong wikain sa isipan. Ano ako at sino ikaw? Bakit ako nagkaganyan? Tao, walang kasalanan sa inyo ang amang pinakikilala ko. Bagamat di nyo nakikita ako sa pagbibigkas ko. Sapagkat tao ang tinititigan nyo, tao ang mapagmamasdan nyo, tao ang palagay nyo, taong madaraman nyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad ang tapatang puso, kalooban nila'y mabuti ang adhika. Sapagkat ang amay siyang tumatarok, batid niya ang lahat dito sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Welcome po sa mga taga-Masantol na sa unang paglalakbay ng malayo ng Divine, sila ang unang tinunguhan ng rebulto. Subalit sadyang ganon. Kung paano ang tulay ay may hangganan at napapatid, ganun lang ang buhay. Ngunit pasubalit, nawa ang puso niyo'y huwag mapatid sa pagkilala at pagtanggap
sa bubuhay sa inyong ganap. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Upang mapatotohanan ng walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na hindi mauuna. Ayon sa pagkilala at pagtanggap ng nilalang ang maisa sa buhay nila. Pagpalain kayo. Mapapalad ang tapat, nakikipagtotoong ganap, sapagkat makikita nilang tunay na liwanag at ang Ama'y makakapiling sa takdang panahon ng kanilang buhay. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, kung sumasa inyo ang kapayapaan, sumasa katawan nyo katatagan. Gayon din ang kalakasan, maging ang kagalakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang balon habang nagluluwat, lumalalim, lumalalim. Subalit gaano man kalalim kapag tinabunan, papantay sa patag na lupa iyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Na malaking kakaibahan ng karagatan, sino man ang magtabon, sino man ang magtambak, hindi nila tuwirang mapapatay. Sa makatwid, sino man ang bahagi na ng Ama sa kanyang kapangyarihan, di nyo mauubos kailan paman. Sumainyo ang kapayapaan, at ang bawat binahaginan na naging totoo at tapat, pakikinabangan. Subalit hindi ginawang sayang ang buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maliwanag na patotoo. Kinilala ang mundo at kinilala kapwa-tao, maging sarili nito'y di nakilala maging Ama na kinilala at tinanggap siya. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Muli, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Ang may pandama ay nakadama. Ang tapat at totoo siya, uuwing may galak. Hotya karama kaileya. No karamaneyahan. Oh, leya karama. No hotya karamaneyahan. Kaya't kung saan ang damdamin ng tao, naroroon ang isip niya. Kung nano ang laman ng isip niya, tinitibok ng puso niya. Kaya't kung ang tibok ng puso niyo'y Ama, laman ng isip niyo'y Espiritu niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa isang concert, pag nanood ka, kamahal ng ticket. Subalit dahil gusto mo, baliwala sa'yo, nakikipag-unahan ka pa para mauna ka doon sa pinakamalapit.
Subalit pagkatapos mong nanood, yung hinangaan mo't pinalakpakan, sinigawan pa, hindi ka kayang buhayin yan. Lalong hindi ka kayang pagalingin na kaya ka umaaliw at nag-aaliw sa kanyang konsyerto dahil sa sakit mong nililibang. Subalit ang ama mo, di mo man palakpakan at tawagan mo lamang. Maging totoo at tapat, pagagalingin ka. Tao, napakabuti ng ama, nang dahil naman batid ng amang kailangang may kumita, sa gayong paraan binigay niya. Ngunit ang hindi niya binibigay, sambahin mo kapwa-tao. Kaya't kilalanin mo pa rin siya sa kabila ng mayroong kang mga hinahangaang kapwa mo. At huwag silang Diyosin mo at sundan ang puso mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Magagalit lang ang tao sa sasambitin ko, ngunit ito'y totoo. Bakit ba sumusunod ka sa isang politiko? Dahil ba mahal mo siya? Sinungaling. May kailangan ka. At habang pinagbibigyan ka, magaling siya sa'yo. Huwag mong ipantay sa isang politiko ang Diyos mo, na kapag pinagbibigyan kay masaya at tuwang-tuwa ka, at kapag hindi ka pa pinagbigyan, may pagdaramdam ka na. Sapagkat kung ano ang magagawa ng tao, yung mas higit niyang magagawa, subalit siya'y batid niya kung ano ang marapat sa iyo. Kaya't hinahamon ka ng pananampalataya mo. Unahin mo siya at kilalaning totoo. At sa bawat saglit, aaliwin ang puso mo. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kapwa mo, sino man siya'y mahal niya. Maging ikaw na kumikilala at gusto siya'y mahal ka rin niya. Dahil ang ama niyo'y pantay kahit kanino. Ngunit at pasubali ang tao, hindi totoo ang wika niyang mahal kita. Sapagkat kung lahat ng nagsasabing mahal kita, di sana'y walang sirang pamilya. Di sana'y walang sirang samahan. Di sana'y walang sirang magkaibigan. Di sana'y walang sirang sambahayan. Mahal na mahal ko kayo. Subalit ang aking espiritong nagtuturan na mahal ko kayo. Kung nadarama nyo lamang, ito'y totoo. Subalit siya hindi nakikilala ang pagkilos ng ama niya. Di niya tuwirang maramdaman kung sinong tinatawagan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, ikaw na mapagmahal sa iyong pamilya at mga anak na tinatawag, kilala mo silang lahat. Alam mo yung mahina, alam mo yung malakas. Alam mo yung sinungaling, alam mo yung totoo. Alam mo yung may karamdaman, at alam mo yung may kalusugan. Kaya't dahil totoo kang anak, at totoo ka ring magulang, pinapantay mo ang pagmamahal mo sa iyong mga anak. Dahil kilala mo ang ama, dahil nadarama mo siya, kaya ika'y butihing magulang nila. Dahil mula sa ama ang pandamat isipan mo. Paano yung hindi? Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan. Alalaumbaga, kayo'y pumarito, batid ko ang totoo.
may layunit nasa kayo. Subalit, kung ang layon nyo lamang ang inyong batid na nasang kamtin, at ang aking kabatiran ay di ko'y pababatid, at ang aking layunin ay di ko pababatid, at ang aking ginagawa ay di nyo masusuri, paano tayo magkakaisa, mga mahal? Sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Sapagkat kayo'y aking minamahal, wala akong layunin ni isa man kapamakan, kundi kayo'y may lagak ang kaligtasan. Na hindi kaligtasang pang material lamang, kundi kaligtasang pang kaluluwa at katawan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung nararamdaman nyo lamang ang pinadarama ko ngayon sa aking ginagamit na katauhan, di sana'y batid nyo nga kung paano pandama ko. At aalalahanin nyo ito, di lamang ganang inyo, sapagkat kayo'y tao, ako'y nakisuyo lamang para kayo'y handugan. Sa katauhan din katulad nyo, upang paalipin at gamitin. Kaya't kung tuturin kayo, kayo rin may babahaging tuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat kayo nga'y aking minamahal. Sa iba't ibang kaparaanan, nagbahagi ang Ama upang mapakilala sa iba't ibang pamamaraan ang kanyang kapangyarihan, upang maipadama sa iba't ibang kadahilanan at kaparaanan ang kanyang pagmamahal, upang mapakilala sa iba't ibang kaparaanan at kadahilanan ang kanyang kapangyarihang walang kamatayan, tulad ng pagmamahal na di namamatay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahan, nek karameneyahan, nek karameneyahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino ngayon ang humihina? Ang espiritu ni Constancia o espiritu ninyo? Tao, tugunin nyo ako. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang mahirap sa tao kung magkamisan ay ito, kasalanan niya mismo, paparatang sa kapwa tao. Gawa niyang mali ito, ililis siya pa sa totoo para paniwalaan ng taong mapapaniwalaan niya dito sa mundo. Subalit ang espiritu ko, hindi niyo mapapaniwala kahit sino ka pa kung batid kong di totoo. Hindi ko matatanggap ang tinura at winika kung batid kong hindi tama. Subalit nakarinig ako, narinig kong lahat ito, at di ko sasabihin na kahit kanino pa bilang sila'y tao. Sapagkat lahat ay mahal ko, hindi paninira ang kaloob ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, kundi ang layon ko'y buklarin ko kayo. Mabuo kayo tao sa pagmamahal na bahagi ng Ama sa buhay ko. Yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang nasangbit mo na, Ama, ang marapat na kataga. Ikaw na rin ang nagbadya, nagpatuto sa lupa.
Salita mo'y iba sa taong nilikha. Kaya't kung tatanggapin, magkakaisa layunin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sulong naman, mahal ko, kung magmatigas ka ba't magmapuri sa sarili? Hanggang kailan ba ang lakas at buhay mo? Batid mo ba ito? Yan ang tanong ng ama sa lahat ng dako. Sa mga anak niya, kung may pandinig, ay makaririnig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sapagkat ang palay hindi maaring miyat-miya ay may sisibol kahit ginapas na. Kaya naman may buwan para anihin sila. Subalit ang batid ng ama, kahit taon pa ang bilangin ay mamumunga pa, di niya pinagagapas habang pinakikinabangan pa. Buhay ba ang ama? Maliban ang anak niyang pinagkatiwala ang pinahiram sa kanya yaong halamang iyon. Kung nais niya ng kitlin at putulin, magagawa niya bilang nilalang. Subalit, anong isip ng taong nakikinabang siya'y inaalis siyaon? Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit at pasubali ang ama, gaano man ang pakinabang ng mga anak niya sa halamang yaon, kung nakikita niyang nagiging kapalaluan, kaya niyang lagasin lahat ng bunga niya. Mahal na mahal ko kayo, talinghagang tinuran ko, pagbulayan, pagnilayan, ang nakaaabot, yaong may espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Espiritong hindi labwad, hindi mandaraya, kundi totoong espiritu. Pinagmulan ay totoo, na wagas at tapat, katapatan sa tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naman ang tao, gaano man katalino, kapag nakomatos ito, walang batid na sa isip niya. Yan ang naibang gawa ng Ama na di kaya ng tao. Sumainyo ang kapayapaan, magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang may kaisipan na mabutit ginagamit sa kabutihan at ang kapwa niya ay hindi naakay sa kalikuan, kundi patuloy na taga-akay sa matuwid na daan. Kakamtin niya rin ang tunay na gantimpalang mainam, sapagkat di taong magbibigay, kundi ang sa kanila ay bumuhay. Mahal na mahal ko kayo, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pagnilayan nyo na lamang, mga minamahal, sa isang buntis na nilalang. Kung minsan, wala sa buwan pang naturingan, niluluwal na isang gol sa sinapupunan. Kung minsan naman, labis ang araw, ayaw pa rin
magbigay daan para lumuwad. Maliban kung biyakin ang tiyan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, paraan ng tao yan. Ngunit ang patnubay pa rin ng Ama, ang siyang daan. Kung nais niyang mabuhay, mayroong paraan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kulang man sa buwan, kompleto sa buwan, pantay lamang kung ang Ama siyang bubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, magliwanag ang inyong kaisipan, mga buksan ang may katotohanan. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Ngayon suriin ninyo kung anong espiritu ang pinagmulan ng mga narinig mo. Kayong may pandinig at nakarinig na mainam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kapag pumalakpak ka, nararamdaman mo sa palad ko, buhay ka pa. Pumipintig ang puso mo, nagdidikit ang palad mo. Kahit di mo pagdikitin, may pamamaraang lalagutok, puputok pag kiniwalay. Tama ba ga? O sulo. Sa makatwid, ikaw ba may likha ng palad mong iyan? Oh, huwag ka nang magmatigas sa kalooban mo. Talagang may Diyos Ama. Sapagkat kung wala, pati palad mo, hindi mo kayang igalaw yan. Tama ba ga? Kaya lamang may mga taong, oo ngayon, bukas hindi. Tama ngayon, mamaya mali. Sumainyo ang kapayapaan. Ganun ba ang alam mo sa ama mo? Naloloko at niloloko. Kaya, huwag kayong magtaka kung di kayo makadamang totoong pagmamahal. Huwag kayong magtaka kung di kayo makadamang totoong kapayapaan. Huwag kayong magtaka kung di kayo makadamang totoong tapang sa buhay. Kundi manakanaka, miya-miya, iba na. Sapagkat maliwanag na umiral pagkatao kapag ang isip mo'y naiba. Nalito, nagulumihanan, nagalit, nagdamdam ang puso mo. Subalit habang nasa patagkat maayos, kampante ka't kontento, galak na galak ka, mabuting espiritu yan. Kaya madaling masuri. Nararamdaman mo ba yaon sa sarili mo? Suriin mong ganap pa nang mapagtibay mo sa sarili mo. Mas masarap ang naka-espiritu kaysa pagkatao. Kaya mimithiin mo, huwag ka nang mawawalay pa sa Diyos Ama mo. Di mo man nakikita, damang-dama mo siya, kinikilala mo, kilalang kilala ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kumisan bilang anak kanyang nagpapakatotoo at tapat sa kanya, napapagparayaan niya yung pagtatanong mo kung yun lang ang naaabot ng isip mo. Ama, pinipilit kong nagpapakatotoo ako. Nagsusumakit akong magpakaganap. Bakit ito pa nangyayari sa buhay ko? Kapag ang tumugon, ang isa, sasabihin niya, yan na nga eh. Kasi ba't di ka pa gumawa ng ganito, ganun, ganun, ganun? Pakikinggan mo ba? Subalit kapag tinuran, anak,
Alam mong ako ang makapangyarihan sa lahat. At alam mo, ang ginagawa mo hindi ko parusa, kundi pinatitibay lamang kita. Ba't di mo labanan ito't pagtatagumpayin kita? Subukan ninyo, mga anak niya. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Napakabuti ng Panginoon. Ang daming turo sa Biblia na may turo din naman ng tao sa kapwa niya. Ngunit iba lamang ang turo ng Ama na totoo sa Biblia, na nilathala ng mga anak niyang nagtala sa Biblia, kaysa sa turo ng tao na kuminsan maaring may hangarin, may layunin na pansarili, ngunit ang turo ng Biblia, pang buong mundo. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag ginawa mong literal yan at kathang-isip ang pahayag, tunay na hindi nga mayakma sa banal na salita. Buhay ba ang Ama? Kaya kung yung nag-aaral, sabi niya, subalit, ang laman ng isip niya ay si Juan, si Petra, si Pedro. Ang puso niya ay may galit. Tatalaba sa kanya yung binasa niyang banal. Mararamdaman niya ba yung kabanalang binasa niya? Maunawa niya ba yung banal na salitang binabasa niya? Yan ang totoo, mga mahal ko. Kaya't gaano man ang katalino at karunungan ninyo, kung wala sa puso niyong kabanalang totoo, iba pa rin ang magiging palagay niyo. Sapagkat ang Ama'y banal at ang nagsalita'y banal, banal na espiritu. Kaya ikaw na nagbabasa, dapat may kabanalan ka rin sa puso mong taglay, upang mawawaan mo ang pinagmula ng banal at ang banal na binabasa mo. Kapwa, magkaisa kayo. Subalit maraming nakikipagdebate sa banal na salita. Bakit? Sinabi ba ng Ama, makipagdebate kayo sa aral ko? Makipaglaban kayo sa salita ko? Ang sinabi niya ay ito, huwag kayong magbahabahaginan, kundi kayo'y magmahala. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga mahal. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Yamang naituran mong muli ang marapat aking Ama. Ikaw na rin ang siyang saksi sa lahat ng nagaganap sa dakong ito. Ikaw rin ang lubos na nakabatid at nakarinig sa lahat ng tinuran sa iyong mga anak na pumarito. Nang dahil sa iyo at sa pangangailangan nila sa buhay bilang tao. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang turo tungkol sa pakikiap. Narinig ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat
Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buwang iyong katawan na itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalo niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Maraming taong mapangatwiran nagdadahilan, kaya daw iniwan ang kanyang asawa ay ganito at ganyan. Ngunit sino bang nakababatid ng katotohanan? Malilinlang mo ba ang isang makatotohanan at tapat kanino man? Kaya't nagpabatas at nagbigay ng katotohanan na dapat sundin at tupdin ng nilalang. Subalit hindi ito natutupad kailan paman sa mga taong alibugha at sutil na nilalang, sapagkat may sariling kagustuhan, kalooban, sariling panglaman. Sumainyo kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may bukal ang kalooban, sisibulang kagalakan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, katauhay walang kabatiran, espiritu ang may karunungan, kayo na rin ang humatol nilalang, kayo rin naman siyang hahatulan, sapagkat tagapamagitan lamang ang sa inyo'y nagluwal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Salamat sa Ama. Kung pipiliin mo nga ang iyong babasahin, pwede kang mamili, pwede kang pumili. Kagustuhan mong tao yan. Subalit kapag ang kagustuhan ng Espiritu siyang sinunod mo, siyang pipili at mamimili. Kaya yung kapwa Espiritu at nagkaisa sa Espiritu, kapwa masaya sa pagdinig at habang nakikinig. Ngunit yung hindi at lisyang damdamin sa kanyang naririnig, nagpupuyos at nagingit-ngit. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Ang kabanalan ay hindi naman katulad ng isang kumpanya na maari mong i-commercial ang produkto mo. Ang kabanalan at larangan ng kabanalan, ang ipahahayag mo ay ang totoo, hindi tulad ng produkto. Dahil sa iyo yan, kahit di na totoo, sasabihin mo totoo. Kaya naman, ang lahat ng produkto, inaanunsyo. Subalit ang banal na salita, nilalahad, kinakalat sa buong madla. Ang tatanggap, kumikilala, nababago, nagbago, nakilala ang Ama, sapagkat hindi komersyal na pagkain ng tiyan, panggamit sa katawan, pangsasakyan, at kung ano pa yan. Kaya naman, galit na galit ang iba sa kapwa nila totoo.
na kaya lamang din naging totoo, hindi siya mismo ang totoo, kundi yung nasa kanyang nakikipagtotoo. Ngunit, yung tapat naman at totoo, hindi marunong din siyang gumanting galit sa kapwa niya, kundi ang wika niya, Ama, tumalima lang ako, bahala ka na. Kaya naman, tingnan natin sa panahon ng mga hari. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanya si Yahweh. Bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias. Dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang po ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin pa. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol, ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap pa nila upang ako'y patayin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang napatungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael bilang hari ng Syria at si Hunaanak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Merhoda bilang propetang hahalili sa iyo. Ang makaliligtas sa tabak ni Jazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 tao sa Israel ang liligtas ko, ang mga hindi nanikluhod kay Baal at hindi sumamba sa kanya. Dumaan sa kidlat. Naroon ba ang Ama? Dumaan sa hangin. Naroon ba ang Ama? Mali ang sinabi. Dumaan ang kidlat, naroon ba ang Ama? Salamat naman at walang sumagot sa inyo ng oo. Dumaan ang kidlat, wala roon ang Ama. Dumaan ang hangin, wala roon ang Ama. Dumaan ang lindol, wala roon ang Ama. Nasaan siya? Nasa puso ng taong nakikipagtotoo. Kaya't ang nakikinig sa kanya ay sumusunod. Ang tapat sa kanya ay inaatasan, tinuturuan, at di pinababaya. Kaya naman, may kinakaloob siyang mamatay at may kinakaloob siyang buhayin. Kaya naman, ang bawat nilalang patotoo lamang, siyang may-ari ng buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mahal na mahal ko kayo.
tuwiran kong tinuturan, magkadurog-durog man ang bundok, hindi masasabi ng taong siyang dumurog. Ngunit kapag ito'y nayugyog, sasabi ng tao lumindol. Ngunit di niya nasabing, Diyos ko, Ama ko, patawarin niyo kami, pagpalain kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Yamang kayo'y naririto, magnilay katao, sino ang sa'yo ay totoo? Sa bawat paghinga mo, sinong nagpatibok ng puso mo? Sinong nagpadaan ng hangin sa ilong mo? Sino ang sa'yo nagugnay sa ugat na nilagyan ng tubig at dugo upang makadaloy sa buo mong katawan, nasa loob at hindi ito sa labas, pagkat patotoo kung ang kalooban nyo, damang-dama ninyo'y Ama, tulad ng dugo't tubig na dadaloy. Sa inyong ugat ang paraan ay binibigay. Pantog at bato nyo, maging ano pa ito, malilinisan ng totoo. Ano sa palagay nyo ang magagawa ko? Yamang di nasisilayan nyo. Ano ang palagay nyo? Bakit pinangusap ko nang ganito sa inyo ang kapwa nyo tao o taong mga minamahal ko? Magnilay at magkulay na nga kayo kung tuwirang ganap sa diwa't puso nyo, Ama'y nariyan. Kilala nyo rin ang pinangusap niya, sapagkat walang buto, walang lamang tulad nyo. Ngunit kung kayo ay may pandama, mararamdaman nyo nga siya. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ay, Diyos ko at Ama ko, masaya po ba ang puso nyo? Nakadama po ba kayo? Ay, ano po naman ang maibibigay ko sa inyo? Wala. Walang-wala akong maibibigay sa inyo, kaya huwag po kayo sa akin umasa. Ano naman po ang maipapadama ko sa inyo? Wala. Walang-wala. Kaya't huwag ako ang damhin ninyo. Ano naman ang maipapakaloob ko sa inyo sa damdamit kaisipan nyo kung tititigan nyo'y ako? Wala. Walang-wala. Ngunit, ang di nyo nakikita, may maipagkakaloob na ipasok sa buong bahagi ng katawan nyo kung kikilalanin mo siya. Pare-parehas lang nakikibaka sa buhay. Pare-parehas lang lumalaban sa buhay. Pare-parehas lang kumakampay kung may kamay at paa humahakbang. Subalit, ang Ama pa rin siyang may paraan kanino man. Tayo na po, makinig tayo. Kung gusto nyo, gusto ko. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Huminga ka kayong malalim. Hinga nga kayong malalim. Sa katotohanan lamang po,
Hindi naman kayo lahat ng pumarito'y bukal sa puso nyo. Lahat po, mula sa simula, may tumutungo ritong bukal at mayroong hindi. Para baga sa tubig, mayroong bukal ng batis, mayroong bukal ng poso. Buhay ba ang Ama? Tama baga? Tama po ba? Kaya, iba yung galing sa bukal ng batis at bukal sa poso. Talinghaga kung tinuran, matatanto ng may kaalaman. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, huminga nga kayo. Hinga. Oh, sa hininga mo ba? May humawak. Nakita mo ba ang humawak? Yan ang di nyo alam. May tagahawak dyan. Kapag gusto niyang ipitin yan, pagbabarahin ang ugat mo. Palalakihin puso mo. Hihina baterya mo. At ang tubo mo, magiging barado rin ito. Ngunit kung paano niloob niya, sapagkat hindi mapapasok yan ng tao, kaya niya rin tanggalin kapag kanyang ginusto. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya nga, wala ka bang tiwala kay Kunching? Magtungo ka sa pinaniniwalaan mo, ngunit huwag mong kalilimutan ang Ama mo. Sapagkat yung tutunguhan mo, hindi siya magpapagaling sa iyo, kundi kasama ang pinaniniwalaan mong Diyos mo, kung totoo kang anak nito. Buhay ba ang Ama? Kaya nga kung minsan may nananakot sasabihin, kung hindi ka pa opera, mamamatay ka. O bakit mayroong nagpatotoo na hindi na opera hanggang ngayon, buhay pa? May sasabihin, pag di ka pa nanganak ngayon, bukas patay anak mo. Eh bakit may nagpapatotoong lumipas sa 1 linggo, buhay pa anak niya? Sino ang mga iyon? Yung sinidla ng Ama na pagtitibay upang may magpatotoo sa hiwag at kapangyarihan niyang taglay. Sapagkat kung lahat ng tao'y marupok, walang magpapatotong siya'y mahiwagang nilalang. Ang nagagawa niya'y buhayin. Buhay ba ang Ama? Kaya, kataka-taka ba sa kapwa niyo tao? Kung mayroong sinasabing katangan niya, naniniwala ay ka doon. At pagkatapos sa katangahan niya, may nagawang mabuti, yung tinutungan niyang tangaraw. Tao, magbulay kayo. Magnilay kayo. Sapagkat ang talino niyo'y kaiba, sa talinong di niyo nakikita, ang naglalaga at may kaloob. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya nga, kung kilala niyo, masasabi niyo sa sarili niyo, Diyos ko at Ama ko, tulungan niyo ako. Bakit niyo? Ng iyong Espiritu sa pangalan ng Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At itaga niyo sa bato, kung ayaw niyo itaga sa bato sa kamay niyo, kung mabubuhay pa kayo. Kay luwat mang pinagdusahan nyo ang sakit na taglay nyo, isang araw din nyo namamalayan, kumikilos ang Ama nyo. May gagawing kaparaanan siyang di mo batid, kailan pa man ito. Kaya may nagpapatotong, Diyos ko, katagal kong may sakit. Subalit, gumaling pa rin ako. At mayroon namang, sabi nila, wala mang sakit dyan, ba't namatay? Upang patotohanan naman ang Ama sa inyo, wala sa karamdaman ng kamatayan. Tao ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, magnilay
Magbulay, magtanto, kayong lubos. Kung bukas ang sentido komunyo at nagliwanag ang utak nyo na nalaytay sa buong katawan nyo'y Espiritu Santo, mahal na mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, mahal na mahal ko kayo. Ay, wala po akong magagawa na pag-aatasan lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos Ama? Ang Diyos Anak at Diyos Espiritu? Tao, magnilay kayo. Sayang ang pananampalataya nyo. Patay kung wala kayong pag-asa. Sayang ang pagsamba nyo. Patay kung di nagtitiwala kayo. Sayang ang panalangin nyo, dumudugo ng paa nyo. Kung di aangkinin nyo, sayang tao. Masaya kayo ngayon, mamaya'y hindi. Nakatawa ka ngayon, mamaya'y iiyak. Ganun na lang ang mangyayari sa taong walang paniniwala at totoo. Tapat na puso niya. Ngunit, kung magpapakatotoo lamang kayo, nakahiga ka, nakapikit mata mo, di mo alam humaharok ka. Kumakain ka, wala kang ulam, nakatawa bibig mo, sapagkat lasang-lasang kaning kinakain mo kahit matigas pa. Ngunit maramdaming kang tao at may puot ka, kay sarap ng mga ulam mo, sabi mo, buntong hininga pala. Tao, mahal ko kayo. Mahal na mahal ko. Tuwirang kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, matigib kayo ng kaliwanagan. Pangunawa sa inyo'y dumatal, kayong mga nangabuksan, tigibin nyo ng katatagan, pagtiwalay kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos, anak?
Oh, mabuti ka pa, nakakaunawa ka ba? Purihin ang Ama. No, ikaw, buhay ba ang Diyos? Nako, siguro nga kung di buhay baka naoperahan ka. No. Minsan titipunin, sabi sa akin ng Espiritu, no? Minsan titipunin yung mga inoperahan niyang walang ginamit na instrumento, kundi pinalabas ang mga kanser nila. Tulad mo, sabi mo, kinamatay ng tiyahin mo, cancer tulad ng sayo. Tingnan ko nga yung pinaopera mo. Sino umopera sa'yo? Ang Ama. Wala ka, tuloy peklat. Karampot na karampot. Kaya si Kunching wala pang ginamot. Walang gagamutin at di man gagamot. Kaya kung nakikipagtotoo kayo, ibibigay sa inyo ang katotohanan. Kung nanlilinlang at nandadaya kayo, di nyo maabot ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagkaramaniyahanang, nagkaramaniyahanang, nagkaramaniyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Kung ako lang po ay katulad ng isang tao na lahat ng nagsabi sa akin ng gano'n inaanunsyo ko, at lahat ng mga sinabi ng Espiritu sa akin inaanunsyo ko, ay naku po, karami ko ng pinaglaban-laban, karami ko ng pinag-away-away, at karami ko na rin sigurong kaaway. Pero may kaaway po akong hindi ko alam Basta ang Ama, alam niya yung kung sino, siya na lang ang lalaban sa kanya at ako'y di lalaban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakasimple. Kung mayroon akong kaaway na hindi ko alam, ang Ama ang lalaban, ako'y hindi lalaban. Duwag ako Wala akong laban Lampa ako Wala akong karunungan Wala rin akong kakayahan Lalong wala akong yaman. Ngunit ang Ama kong pinaglilingkuran, puspos ng karunungan, puspos ng kayamanan, tigib ng kapangyarihan. Kaya sabi ko sa kanya, aba, pinaglilingkod mo ako. Sumunod ako sa iyo. Kung sa ginagawa ko, mapapahamak pa ako, sino maglilingkod sa iyo, Ama? Anong sagot niya? Basahin mo yung kay Elias. Binasa ko po ngayon. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Diba? Ikaw, panay sa liksik mo sa Biblia, baka masiraan ka niya, baka hindi mo naintindihan yon. Totoo po yan. Marami ang nagaganyan. Diba, no? Totoo yan, di ako nagsisinungaling sa inyo. Bakit po yung nagaganyan? Bakit? Kasi ginagawa nilang literal Hindi yan kailangang maging literal. Yan ay banal. 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 Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sa pakikipagtalino at tagisan kung minsan sumasama ang kaisipan at damdamin, kaya naman, sila naglalaban. Ikaw na nasa katotohanan, huwag kang makihalahala at makisakay-sakay sa laban. Lumihis ka dyan. Ama mo ang sa'yo'y magtatawid sa laban ng buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, sabi ng isa, siya tama. Sabi ng isa, sila tama. Sabi ng isa, eto eka. Sabi ng isa, ganun eka. Aba, wala namang magpapatotoo isa man sa inyo diyan. Sapagkat wala namang kaharap kayong nangusap na sinabing, anak, eto nga ang totoo. Sino totoo sa inyo? Di ba yung nagpapakatotoo, nagpapakabuti? Ganun, kasimple. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung inalam mo man iyan at hindi ka naman naging mabuti,
Ang inalam mo lamang ay salita. Ngunit yung pinagmula ng salita ay hindi mo tinanggap, di ka pa rin makakawangis sa kanyang gawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung paano mo kinikilala ang kanyang salita, kilalanin mo rin ang kanyang pinagmulan kung sino siyang nagsalita. Maunawaan niyo, ang pinagmulan ay banal, kaya gagawin mo, magbago isip mo, magbago puso mo, dahil nakakahiya sa nagsalitang pinag-aaralan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman wala nang ginawa sa lupa, kundi laban-laban, magkakapwa. Subukan ngang maglaban kung walang pakinabang kung lalaban. Lalaban ka ba sa isang labanan na walang kalaban-laban at wala kang pakinabang? Sulong, tanungin ko kayo. At wala ka rin magiging karangalan. Ba't ka lalaban? Pinapagal mo katawan mo. Yun ang mga tanga na sinasabi. Subalit ang nakikilaban sa kabanalan at nakikipagtotoo sa katotohanan, Ama ang kanilang kasama. Buhay na buhay siya, pawang katotohanan, mga mahal. O sulong, nakipagtakbuhan ka. May dumaan lang nagtatakbuhan, sumali-sali ka. Hindi mo pala alam yung tumatakbo na yun, mayroon silang pupuntahan. Pagdating doon, ikaw walang dala. Sila'y may dala. Anong magagawa mo? Mga mahal, nang makarating sila sa duluhan, pagod na silang lahat, ikaw walang dalang pagkain, gutom na gutom ka na. Hindi ka naman nila kasama, hindi ka pinakain. Anong nagawa mo sa kayabangan mo? Nakihalala ka. Ganyan ang taong mayabang. Hala ng hala sa gusto ng kapwa niya. Hala ng hala, hala ng hala. Hindi naman niya alam kung ano hinahala niya. Gusto lang mapakita ang kanya. Mga mahal, sa larangan ng kabanalan, hindi kailangang paligsahan. Hindi kailangang payabangan. Hindi kailangan ang siraan. Ang kailangan pakikipag-totohanan. Pakikipag-matapatan, sapagkat ang pinagmula ng banal ay tunay na banal. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung ang pag-ibig ang nasa puso nyo, ang kabanalan ngayon na pag-aralan nyo. Kaya magalak, magpuri, ang nasa kataasan man ay bumaba at nasa katalinuhan may tinanggap ang Ama dahil hindi niya madadalang talino niya sa taas, dito lang sa lupa. Ngunit nang tinanggap niya ang Ama, sinuko niya ang talino niya, mapuri, mapupuri ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, pasalamatan at purihin ninyo ang inyong kapwa na matatalinong nagsibaba sa kanilang talino ay sumuko sa Ama. Kahanga-hanga sila sapagkat ang Ama ang magbibigay sa kanila ng gantimpala. Kaya sa inyong lahat na matatalino, ngunit sa Ama ay kumilala, ihanda niyo ang sarili niyo sa gantimpala niya, hindi kapwa niyo ang gaganti sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Subalit ang patuloy na nagmamataas, hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi mo alam ang para bukas mo. Paano kung palagay mo ito ang sakit mo, ngunit hindi pala yan ang kamamatay mo? May magagawa ka ba? Tao, katuwa-tuwa kayo. Kaya nga, ang wika ng Ama, sambitin mo ang tinuturan ko, iulat mo ang totoo. Huwag mong papalipitin ang salita ko, kundi idiretso mo sa tao. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata nakasilay sa liwanag ng buhay. Nek karameneyahanam,
Nekaramanayahana. Ay, Diyos ko, tamak ko. Maglingkod sa Ama ay iba-iba ang dinaranas. Ano? Basta ang malaga, maganda ka pa rin, Angel. Ano? Uy, tuwan-tuwa si Angel. Oh, di po ba? Sabi nga po, nung wala pa ako sa ganito, pilit kong hinahanap yung mga anghel na sinasabi nila, may pakpak. Sabi ko, Diyos ko, minsan sumasakit ang ulo ko sa kakaintindi ng iniintindi kung di ko naman maintindihan. Nabasa ko kasi yung kay San Miguel, kay Rafael. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Paano naman kaya ako itong si San Rafael na ito ay nag-anyong tao? Lumukob sa tao. Bakit? Paano nangyari yun? Sabi ko, kasi ng panahon po na yon, si Tobitay na bulag, ang gumamot po ay si Rafael. Paano niyang nagamot? Sa pamamagitan ng nagkatawang tao. Kaya hindi lang po si Jesus ang nagkatawang tao. Kaya lang ang pagkakaiba ni Jesus at ni Rafael, siya'y pumasok sa tao. Tao na! Si Jesus, isinilang tao! Yun ang malaking kaibahan. Kaya walang kawangis. Tama ba ga? Buklatin mo yan, ha? Pag naunawaan mo, papaunawa sa'yo. Pag hindi, luko-luko ka. Kalalabasan mo. Totoo yan, hinahamon ko kayo. Sapagkat masisira ang isip mo sa kakaintindi, di mo naman maunawaan. Di ba sasakit ang ulo mo? Pagkatapos sumakit, hindi mo pa rin tinigilan. Sigip ka pa rin, sige. Isang araw na nakit ang batok mo, yung pala masakit na ulo mo, na nakit ang batok mo, nakakaisip mo, sa kakaintindi mo, di mo maintindihan. Aba, nagpa-presyon ka. Kataas ng presyon ko. Wala ka pa rin tigil. Sige, basa. Pati mata mo, nahihirapan na, utak mo, hirap na hirap. Aba, na mag-augat mo, patay kang bata ka. Buhay ba nga ma? Kaya mga mahal, wika ko kay Constancia, tama na. Huwag mong pag-aralan buo ang Biblia. Kung ano ang gusto kong ihayag, bubuksan ko. Kung ano gusto kong pabatid sa iyo, paaalam ko. At kung ano binasa mo, papahayagan ko. Bakit kayo magpapakapulpul ng utak nyo? Kayo ba ang Diyos? Para maunawaan yung lahat ito. Humingi kayo ng pangunawa sa Kanya at ipapaunawa niya ito sa mabuting pagtanggap nyo, bumuti rin kayo. Buhay ba nga ma? Kaya makikipagdebate ka, bakit? Yan ba kaligtasan mo? Tililigtas ka niyan. Manahimik ka at gumawa ka ng mabuti, ligtas ka. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Magpaparamahin kayo? Magpaparami kayo ng magpaparami. Bakit? Kayo ba magliligtas sa maraming iyan? Mga tagasunod mo at mga kasama mo, ikaw ba magliligtas dyan? Hindi. Sarili nila, maililigtas nila sa mabuting gawa nila. Ngunit ikaw, hindi mo sila maililigtas. Kaya, tama na, tugot na, katotohanan ay kamtin, kalaya ay magaganap sa tama at tumpak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kapag may isang taong nagsabi, ililigtas ako nitong natutunan ko. At sinuri ko'y hindi nakita ko ang pagbabago. Sasabihin ko sa kanya, hunghang ka. Bakit? Paano kang maililigtas niyang natutunan mo? Lihis naman sa ginagawa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Kung gayon na lamang, wala nang gawain. Pare-parehas na lang magnilay sa gayon at gawin ang katotohanan kung ano gusto at nasa ng sarili. Ngunit dahil hindi totoo, mga mahal ko,
maghintay na lamang kayo sa takda ninyo. Sumayin yung kapayapaan, pagarian kayo. Kaya nga, dapat magsigabong galak. Kung nabatid mo ang tama't tumpak, huwag magpuyos, magnit-ngit ang kalooban dahil kumakalaban sa katotohanan. Sapagkat may hangganan ng buhay, hindi mo hawak ang kahit isang hebla na ugat mo. Kaya, gawin mo, Ama, tanggapin mo. Mahal na mahal ko kayo. O kung sasabihin mo naman, kung totoo ka po, kuntsing, ba't hindi lahat ay gumagaling? Bakit? Lahat ba ng tao ginusto ng Amang ngayon din ay magaling? Sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Pagarian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Subalit kung nakikita niya kayo totoo, tapat, sigurado, 100% sabi ninyo. Ngunit ako'y pasubali ang sasambitin ko. May mararamdaman kayo sa puso niyo. Pagharian kayo. Panandali ay paalam, katauhay, idaratal, upang inyong wariin ang malaking kaibahan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, Diyos ko. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po sa Panginoon, Ama, hindi ako masaya kung ako lamang ang masisiyahan. Hindi ako maligaya kung ako lamang ang magkakaroon ng kaligtasan. Anong silbi ng kaloob mo kung ako po ay papanaw na hindi ko nayulat sa aking mga pamilya ang tama? Kaya naman, Ama, tulungan mo silang makaunawa. Ipadama mo naman sa kanila ang aking nararamdaman. Maging sa aking kapwa. Sapagkat wala naman akong hinihiling na kayamanan sa iyo, kundi ang hinihiling ko bahala ka na sa kanilang lahat. At kung maiwanan ko man sila, yung natuto na tanging ikaw ang natutunan. At kung paano mabuhay ng payapa at marangal. Buhay ba ang Diyos? Katulad niya, kahit tagal mo nang ginagamot, hanggang ngayon hindi ka pa gumagaling, edi sa makatwid, hindi ang nanggagamot tao ang nagpapagaling. Ayan, pinatotohanan ko lang sa inyo. Tama ba? Dahil katulad mo rin, ginawa na sa iyo ang mga dapat gawin, ba't hanggang ngayon may sakit ka pa rin? Ayan, pinakita ko lang sa inyo ang katotohanan. Sino ngayon ang sinungaling? Ang Espiritu ko o kayo? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Muli dumatal ako upang sambitin ko sa inyo. At pagnilayan yung totoo, sinong kagalingan nyo? Muli sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Wala tayong dapat gawin kundi maniklohod. Tama po ba? Totoo po yan. Kaysa magsalita tayo ng kung ano-ano, kaysa kung ano pa yung mga ano-ano-ano, ay manikluhod na lang po kayo para gumaling kayo. Balisaw-saw kayo, paano kayong gagaling? Sige po, sino ang binabalisaw-saw? Hindi ba mahirap umihi ang nababalisaw-saw? Aba, de yung balisaw-saw sa pananampalataya, nahirapan din ang kalooban. Buhay ba ang Diyos? Tama ba ga? Ugnay-ugnay lang yan. Tapat-tapat lang yan. Akma-akma lang yan. Kung totoo kayo, itatama ng Ama para sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman ang kabanalan ay hindi pinag-aaralan ng tao. Hindi mo pwedeng pag-aralan yan.
Sumunod ka. Sapagkat ang kabanalan, hindi taong magbibigay sa iyo para turuan ka, kundi ang Espiritu Banal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May ugaling pinahuhula niya yung kanyang laman ng loob. Sino makakahula sa yung laman ng dibdib? Diba ang Diyos mo lang? Nagtatampo sa asawa, pinahuhula sa asawa kung ba't may pagtatampo. Ay, malay ba niyan? Di mo tapatin. Pinahuhula sa kapwa niya kung ano kapalaran niya, anong makakaalam niyan? Sino makakaalam niyan? E, subukan mo walang bayad, huhulaan ka ba niyan? Buhay ba ang Ama? Napakagaling mo. Napakagagaling. Tunay na magagaling. Sino nakahula sa buhay ng kapwa niya? Meron ba? Kakatuwa ang mundo. Kakatuwa ang tao. Katuwa-tuwa talaga kayo sa mga mali nyo. Subalit, ang wika ng Ama, anak, hindi ako natutuwa sa inyo. Nahahabag ako. Sumay niyo ang kapayapaan, pagarian, kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Pag guro ka sa eskwelahan, hindi pwedeng experience. Kailangan may titulo kang dala-dala. Diploma. Hindi katulad ng karpintero. Experience. Makagagawa ka ng tahanan. Tama ba ga? Ganon din sa kabanalan. Hindi pwedeng experience. Kailangan nakatatak sa'yo ang kabutihan para magawa mo ang isang kabanalan. At wala ka namang tatanggapin ni sino man lamang para ito'y kamtin mo, kundi isa lang, Espiritu Banal. Sumayin niyo ang kapayapaan, muli, pagarian, kayong tuwiran. Sawa na ba kayo? Hindi ako nagsasawa. Tao'y nanghihinawa. Kung gusto nyo maghapon at magdamag, di ako kukupasan, lilipasan. Ngunit kayo'y gugutumin ng tiyan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At may kasabihan nga, pagkahaba-haba ng winika, kung walang naiwan sa diwa, ito ay baliwala. Kaya tugot na, tama na, tapos na ang aking pahayag sa inyo. May bukas pa. May bukas pa sa inyong buhay. Tuwi na'y asamin ang Amang mahal sa inyong damdamin, magharing tuwiran, manahan at wag nang sa inyo'y mawalan, upang kayo'y panghawakan at wag kailanman iiwanan, at kayong lahat magagalak na tuwiran. Lahat ng bagay inyong masisilayan, kung may taglay na liwanag ang inyong mata. Subalit ang kabutihan ng aking Ama at Ama ninyo'y
ginhawang katotohanan. Kaya nga't nililinisan ang isip ng damdamin ng tao. Isip at damdamin yung konektado sa katawan nyo. Kailangan magkaugnay ito. Malinis na isip, malinis na kalooban. Upang maramdaman nyo ang malinis na nag-aalay. Mabuting pandama, mabuting pag-iisip. Upang maramdaman nyo ang tunay na nagmamahal. Mabuting layunin, mabuting mithiin. Upang bumuti ang lahat ng inyong adhikain. Kaya naman, kung kaisa ko kayo, sa pamamagitan ng isang espiritong kaloob sa inyo, na isang pinagmulan, yaw na yang Ama, na binahagi tuwiran sa pamamagitan ng anak. Kinalooban ng mainam, binahagi na ng kainaman, tinupad at gumanap ang mga habilin. Kung kayo rin matatawag na anak at tuwirang mga anak, susunod din kayo sa kanyang tagubilin. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't kung nakadama kayo, di man kayo nahawakan, may naramdaman kayo, di nyo malirip sa katawan. Mapalad at magalak ang tuwirang nakadama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Habang may buhay, tandaan mo, anak, yan ang sa inyo, habiling totoo. Mayroon kayong Diyos Ama na di bulag at hindi magiging bingi at di kailanman mamamatay sa inyong buhay. Kaya namnamin, tanggapin yung lubusan ng mapatotohanan. Salita ay buhay, buhayin nyo sa inyong mga sarili ang may buhay na salita sa lahat ng tatanggap, sa lahat ng tatanggap, sa lahat ng tatanggap na ganap tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Anong bukas nyo na kayo ang may hawak? Ano ang bukas nyong batid nyong lahat? Ang sa inyo'y magaganap, wala kahit na sino. Wala kahit na sino, wala kahit ni isang tao. Kaya't kayong lahat sa may maniklohon naganap. Yamang pinakilala ko, siyang ganap sa inyo. Madama ninyo, buhay siya. Tayo na po. Masaya ba ang buhay, anak? Nagugutom ka na ba? Sayang, bata ka pa. Ano? Kailangan may maging maganda sa kinabukasan mo. Laban para maging maganda ang bukas mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige, pag naglalakad ka at mahaba ang suot mo sa harapan, naapakan mo, di kaya tumumba ka.
O sige, naglalakad kang paurong, mahaba ang nasa likuran mong damit, di kaya sumubsob pala sa una, tumumba sa sunod. Tama ba ga? Pero alam niyo po, kung ang damit nakakapagtumba at nakakapagpasubasob, ang ama kahit di nyo nakikita, may susubasob kayo. May tutumba kayo. Ngunit may titindig din, niya kayo. So may inyong kapayapaan, pagpalain kayo. Tayo na. Tumumba ka na ba? Bumangon kang mag-isa. May nangyari ba? Tumumba ka ba uli? May nangyari ba? Tumindig ka mag-isa. Tumumba ka uli. Nakatindig ka. May nangyari ba? Anong nangyari? Nabugbog katawan mo. Kaya niyang pagalingin yan. Boy, banga ma. Ngunit, siya, kahit ilang beses pang hataking kanya, hindi mo siya makikita. Kahit ilang beses pang tapikin kanya, hindi mo makikita. Kahit ilang beses mo pang sabihin, Diyos ko, tama ko, hindi mo siya maririnig kung bingi ka sa kanyang katotohanan. Pagpala